Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, we will start worshiping again this morning. Ayan ko po ang lahat na tumayo for us to welcome the presence of our Lord God, Jesus Christ, the Holy Spirit, in our midst today. To praise Him in spirit and in truth, despite all challenges in our lives. Kahit anong mangyari na problema, kahit anong dumating na pagsubok, God will always be here. God will always be in your heart. God will always give you a chance to redeem yourself. Oh, salamat Panginoon. Maraming salamat, O Diyos naming Ama. Tanging kayo lang po ang marapat na purihin, marapat na sambahin ang aming buong pagkatao, Diyos. Panginoon, ay maging mabahong samyo sa inyong harapan ang aming papurit pagsamba sa umagang ito. Oh Father, we worship you. We welcome you. We welcome you, Holy Spirit. Pinagpala po kayo, Panginoon naming Diyos, Hari ng Sansinukob, na nagpabanal sa amin sa pamamagitan ng iyong kautusan. At binigyan kami ng kapamaraanan upang marinig ang tunog ng shofar. Amen. Praise you, God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Sige po. Let us worship, give praise, and sing to the King of Kings and Lord of Lords. We can use our hands to clap. Palakpak para sa Diyos.
We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Lord. Sige po, patuloy natin pasalamatan ng Panginoon. Oh God, yan ang nais ng puso namin, pasalamatan ka ngayong umaga na ito. Sige po, let us open the windows and the doors of heaven as we thank God. Sige po, buksan natin ang ating mga labi. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa ating mga buhay, sa lahat ng mga pagpapala, pagsubok, lahat ng mga bagay na ito nagbigay ng kalakasan ng ating pananampalataya. Salamat, Panginoon, ginising mo kami sa umagang ito. Salamat po, Diyos. Binigyan mo kami ng pagkakataong sambahin ka, purihin ka ng sama-sama, Panginoon. Oh, salamat po, Panginoon. Marami pong salamat. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa pag-ibig mo po sa amin. Salamat sa kagalingan. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa banal mong presensya sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. We love you, Lord. We bless your holy name, O God. Thou art worthy to be praised. Thou art worthy to be praised. Hallelujah. Wala ka pong katulad, O aming Panginoon. Sa umaga pong ito, tayo po ay lalapit sa ating Diyos. Bilang mga anak niya, we have to stand in the gap at this very moment para sa ating bansa. That Lord, as we come to you, we humbly come to you, Lord, and we ask for forgiveness for all of our sins. Sa amin pong mga kasalanan, Panginoon, naging hadlang upang hindi kami makalapit sa iyo. Lord, ayaw mo ang aming pagpapakumbaba, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Walang magagawa ang aming mga tao sa gobyerno, ang aming mga pinuno kung wala ka sa kanilang mga buhay. Kaya po sa mga oras na ito, Panginoon, ang banal mong Espiritu ang patuloy na kumilos, manguna sa aming pananalangin, O aming Ama, na ikaw, Panginoon, ang tunay na makikinig at tunay, Panginoon, nakikilos para sa aming bansa. Hallelujah. We will now pray for our nation. The Philippines will pray for our government. We will pray na makarecover ang ating bansa sa natapos na bagyo, na lahat ng mga pananim ay tunay na makarecover, ang ating mga magsasaka, ang ating mga mangingisda ay makarecover sa anumang mga bagyo at salot na dumating sa ating mga buhay. We will pray for the nation of the Philippines right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Ipanalangin po natin ang ating bansa. I worship Lord, I worship Father, I worship Jesus, I worship you, Holy Spirit, I glorify Him. I love you, Father, I love you, Jesus, I love you, Holy Spirit. Thank you, Lord, binigyan mo ako ng opportunity namin para ipanalangin ang aming bansa. Aming Ama, aming Diyos, sa tunay na dakila sa lahat. Narito po kami sa inyong harapan, dumudulugot at humingi ng kapatawaran sa kasalanan ng aming bansa laban sa inyo. Patawarin niyo po kami sa pagsamba namin sa mga Diyos-Diyosan at mga bagay Panginoon namin sa inyo. Lord, linisin po ninyong bawat sa amin mula ulo hanggang paa. Linisin po ninyo ang bansa namin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Di ba, Lord, sabi mo sa inyong salita, 2 Chronicles 7:14, ngunit kung ang bayan mong pinili ay magpakumbaba, manalangin at hanapin ka, talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin mo sila at patatawarin mo sila sa mga kasalanang nagawa nila sa inyo. Maraming salamat, tinaangkin na namin ang kapatawaran ng aming kasalanan. Lord, patuloy po kami nananalangin para sa aming bansa. Ingatan po ninyo ang aming bansa laban sa mga sakuna, gaya ng bagyo, lindol at mga landslide. Ang mga bagyo ang gawin nyo na nangangpong-ampon na magdidilig sa mga lupa at puno talaman. Ang lindol na malalakas, pahinaan na lang po ninyo para pampagising sa mga kapatid naming natutulog. Yes, Lord, maraming salamat. Patuloy po kami nananalangin sa aming bansa. Linisin po ninyo ang aming bansa mula sa mahal namin ng Presidente at mababang kapuluan ng lipunan. Lord, ilantad po ninyo ang mga opisyal na hindi gumagawa ng di maganda. Lalo nyo pong itaas ang mga gumagawa ng mabuti para sa pagtanayos ng kaputihan sa aming bansa. Lord Jesus, bigyan niyo po ng karunungan na nanggagaling sa inyo. Yes, Lord, bigyan niyo banal na binigyan takot para sa inyo. Idadalangin din po namin ang bawat Pilipino. Lord Jesus, patuloy po na magkaroon ng takot at banal sa inyo. Lord Jesus, ang hindi pa nakakakilala sa inyo, bigyan po ninyo ng encounter sa inyo. Tanggal
tanggalin po ninyo ang lambong sa kanilang mata at lambong sa kanilang mata. Tulungan yung manalig, manampalataya sa iyo. Maniwala na kailang ang Panginoon tagpagligtas. Maraming salamat. Lord, itinataas din po namin, Lord Jesus, ang teritoryo ng aming bansa. Lord Jesus, sa lahat po ng pag-ari ng bansa, umaangkin sa pag-ari ng bansa, lalo ng aming bansa, lalo na po, Lord, West Philippine Sea. Ayan mo, Diyos, huwag magmanahigan ka na nananahisin. Lord Jesus, ang aming bansa, patuloy na mag-aari nito. Ang nais mo ang manahig sa aming bansa. Lord Jesus, di ba sabi mo sa iyong salita, no weapon forms again us, whoever prosper. Kaya Lord, patuloy po sasagana ang aming bansa sa aming pagsasaka, pangingista, lahat ng ekonomiya at lahat ng aspekto sa aming bansa. Patuloy pong Lord Jesus, lalago ang aming bansa at patuloy po namin itataas at pupurihin kayo. At patuloy po namin itataas sa aming bansa. Yes, Lord, hayaan mo, Diyos, ang aming bansa at tunay kilalanin namin kayo maging Kristiyanong bansa at tunay kilalanin namin kayo na yes, Lord, maraming matulungan niyo po kami ng bansang nasa liwanag tungo sa bansang nasa kadiliman upang madala po namin sila sa inyo. Lord, idinadalangin po namin ang lahat po namin simbahan at namumuni dito. Hayaan mo, Diyos, magkaroon sila ng pagkakaisa. Alisin po ninyo ang competition sa bawat simbahan at tunay na isang simbahan na maging kalulugod sa inyong harapan. Magliliwanag po ang bawat simbahan at lahat ng namumuni dito upang ang mga taong naliligaw ng landas, makakay po namin, madala po namin sa inyo. Maraming salamat. Naniniwala po kami, nagpapasalamat ang lahat ng panalangin namin. Answer prayers, sineselyo ang pinasasalamatan. Dahil Lord, pinahawakan na namin ang salita. Bilang 23:19, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Isip niya hindi nagbabago. Ang sinabi niya, ginagawa niya. Ang kanyang pangako, tinutupad niya. Ganon din ang Marcos 11:24. Ano mang hiling sa panalangin, manalig kayong natanggap ninyo, matatanggap niyo sa inyo. Roman 10:11, hindi mabibigo ang sino man nananalig sa iyo. Ganon din po ang Jeremiah 33:3. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapayag ko sa inyo ang mga bagay na may waga, hindi mo maunawan. Yes, Lord, maraming salamat. Sinisilyoan, pinasasalamatan, nangyari na po lahat ng panalangin namin. Ang lahat po ng aming panalangin, taming matamis niyong pangalan, aming Panginoon. Sa iyo po, tamis na pagpapala, kapangyarihan pagsamba, pagpapala tanging sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, ideklara natin ang mga mabubuting bagay para sa ating bansa. Ideklara natin ang mga mabubuting bagay para sa ating mga pinuno. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, ideklara natin at ang ating bansa ay mananatiling isang Kristiyanong bansa. Amen. Let's declare that our nation will be the fruit basket of Asia in the name of Jesus. We declare, O Lord, that you will restore everything that is lost in our nation in Jesus' name. Sineselyohan po namin ito ng banal mong dugo, Panginoon, at naniniwala po kami na aangat ang ekonomiya ng aming bansa. At tunay, Panginoon, ang bawat Pilipino ay magkakaroon ng pagkain sa kanilang mga hapag. Salamat po ng maraming. Hallelujah. Let's continue to worship our Lord. At sa pagkakataon po na ito, we will pray for the nation of Israel. Alam po natin na crucial po ang weekend na ito sa kanila for what had happened. But right now, let our El Gibor, our God who is mighty to save, be their God right now in Jesus' name. Let them experience the host of army that comes from the Lord na tutulong sa kanilang IDF sa mga oras na ito, sa kanilang Israel Defense Force. Na ang bawat Israelita will humble themselves. Sila po ay magpakumbaba sa harap ng Panginoon, tanggalin ang anumang kayabangan sa kanilang puso at tunay na kilalanin na kung wala ang Diyos sa kanila, wala silang magagawa. Let the Lord continue to reveal Himself as a covenant-keeping God for the nation of Israel. Let's pray for God's protection and salvation right now for the nation of Israel. Let's pray. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Oh,
rabasya kandadala. Hallelujah. Ora rabasya kandadada. Ora rabasya kandadada. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa oras na ito, lumalapit po ang inyong mga lingkod, O God. Salamat, Panginoon, dahil kami po'y pinili mo, O Diyos, na madalangin sa bansang Israel. We know, Father, na ang bansang Israel ay pinili mong O God. Hayaan mo, Panginoon, na tunay makilala at makita nila ang iyong kapangyarihan, ang iyong kapahayagan sa kalagitnaan, Panginoon, na nangyayari sa kanila, O Lord. Ama, salamat po, O Diyos, dahil alam namin patuloy kang kikilos at kikilos sa iyong kapamaraanan, O God. Panginoon, itinataas namin ang bansang Israel na sa ngayon, Lord God, napakarami nilang dinadaanan, Panginoon, na hindi na namin minsan maunawaan sa katagalan na, O Lord. Pero Lord, nagtitiwala kami na Ikaw pa rin ang Diyos na gagawa ng himala sa bansang Israel. Hayaan mo, Panginoon, na tunay ang mga Israelites ay magbalik loob sa inyo. Manik luhod, O Lord God. Come to you, O Lord, humble themselves, O Lord God. At tunay, O Diyos, na kikilalanin kanila sa kanilang buhay na Ikaw lang ang Diyos na tagapagligtas. Ikaw lang ang Diyos na may magagawa sa lahat ng nangyayari sa buhay, O God. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na patuloy kang gagawa at gagawang himala sa buhay ng mga Israelites. Panginoon, dalangin din namin ang kumakalaban sa kanila, O Lord. Panginoon, sa oras na ito, mangusap ka sa kanila, O God. Lalo na sa mga leaders, Panginoon, na gumagawa, Panginoon, ng katiwalian. Lalo na, Panginoon, na inaaway o ginagapi nila ang Israelites, O Lord God. Sa oras na ito, I decree and declare, O Lord, in the mighty power of our Holy Spirit, na gagawa at gagawa ng makapangyarihang himala sa loob, Panginoon, ng Israel, O God. Salamat, Panginoon. Ganon din, Lord, itinataas namin ang kanilang Prime Minister, O God. Panginoon, na si Benjamin Netanyahu, Lord, Ikaw po, O Diyos, ang manguna. Hayaan mo, Panginoon, na tunay na aasa sa iyo. Luluhod siya sa iyo at sasabihin niya, Lord, na Ikaw lang ang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay na imposible, O God. Panginoon, salamat po, Panginoon, dahil alam namin, O Diyos, na patuloy at patuloy kang gagawa ng mga kamanghang-manghang bagay, Panginoon. O Lord, pagpalain mo ang bansang Israel at yung mga Israelites, Lord God, na isolate, Lord, na kung saan sila, ibalik mo sila, Panginoon, sa kanilang lupang hinirang, O God. At hayaan mo, Panginoon, ang kanilang economy, Lord God, ay ito ay mamamayagpag at patuloy uunlad, patuloy lalago, at nawa, dalangin namin, O Diyos, ang susunod na henerasyon ng mga Israelites ay tunay, Panginoon, na maniknuhod sa inyo, babalik sa iyo, at magsasabi na you are their Lord, O God. Panginoon, Diyos na buhay, salamat, Panginoon, sa patuloy mo, Panginoon, na gabay, patuloy mo pagprotekta sa kanila, Lord. And we believe in our heart, Lord, na Ikaw, Diyos, na kanilang sandigan, na kanilang patnubay, ng kanilang gabay, ng kanilang sa lahat ng buhay nila ay maaasahan, O God. At sa oras na ito, Lord God, salamat, Panginoon, dahil kanilang ang mga kabataan, Panginoon, tunay na, O Diyos, na makakilala at maniknuhod at tunay na Ikaw ang kilalahanin, Lord God. O Lord, we come humble ourselves today, O God. At hayaan mo, Panginoon, na anuman ang pangangailangan ng mga Israelites, Lord God, Ikaw ang tutugon. Maging ang kanilang everyday lifestyle, O Lord God, Ikaw ang mag-aayos, Panginoon. Salamat, O God. Lord, salamat din, Panginoon. Ingatan mo ang aming mga kababayan na nasa Israel, O God. Salamat, Panginoon, kasi ang aming mga kamag-anak, ligtas sila, bagamat na parang nasanay na sila sa buhay na maraming putok, maraming barilan. Pero salamat dahil iniingatan mo sila, O Lord. Salamat, Panginoon, dahil nakauwi ang aming mga kamag-anak ni Papa Lord God na ligtas, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan, O Lord. Salamat, O God. Panginoon, wala po kaming masabi, kundi maraming salamat, O Lord. Lord, I believe in my heart na anuman ang binigkas namin sa oras na ito ay nasa trono na ng biyaya ng kalangitan. At ito inaangkin na namin na may katugunan ayon sa nais mo. Salamat, O God. We offer our life. We offer our day to God. In Jesus' mighty name, siya nawa. Amen. Hallelujah. Let
us continue to worship our God. Sige po, deklara natin ang proteksyon sa bansang Israel. Bless Israel right now with the salvation that comes from the Lord. Hallelujah. Lord, we bless your nation, Israel, oh Lord. The salvation that comes from you, Lord God. Let their cry for a Savior, cry for Jesus, oh Lord God. Let them recognize Jesus as their Lord, Savior, and the only Messiah. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Jesus. Lord God, we seal, Lord, with your precious blood, the nation of Israel, Lord God. For they are your show window of your coming, Panginoon. And we believe, Lord, that they will know you, Jesus, as their Lord and Savior. Hallelujah, hallelujah. Sige po, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa pagkakataon po na ito, nais ko na maghawak-hawak tayo ng kamay. And let us pray for one another. Let the Lord will continue to strengthen our faith. Sa dami po ng mga lumalabas na mga bagay na magpapalinlang o magpo-confuse sa lahat ng ating mga natutunan na pinanampalatayanan. Let the Lord continue to secure one another with the knowledge that comes from the Holy Spirit. That the Lord will continue to implant in our heart the faith that we have for our God. We love you, Jesus. We love you. Pag-pray natin ang bawat isa na manatili sa pananampalataya natin sa ating Diyos, sa ating Ama, sa ating Panginoong Hesus, sa banal na Espiritu na nasa ating mga buhay. Let the Lord continue to protect one another, bless one another, continue to heal one another. Panalangin po natin ang kagalingan ng Diyos ay padaluyin niya sa bawat isa sa atin mula ulo hanggang talampakan, and receive the miracle of God that comes from Him right now. Sige po, let us pray for one another. Hallelujah. Sora bahakashi kiniriya handara masandariya po. Oh, Panginoon, ang kagalingan sa aming pisikal, ang kagalingan sa aming mga emosyonal, sa aming mental na kalagayan. Lord, healing flow. Healing flow. Hallelujah, hallelujah. Kahit po sa mga nanonood ngayon, Lord, we declare healing upon Romel, Lord God. We just declare healing upon Ate Jovi, kay Tatay Jun Baruga, Lord. We just declare your healing sa aming mga kapatid na may karamdaman sa mga oras na ito. Hallelujah. Sararaya Kanda, kay Ate Jovi, Lord, let your healing flow upon her, Lord, in the name of Jesus. Sarabakashandaraya Shiraya Kanda. Sige po, let's decree, declare the healing of God. Let's decree and declare the miracle of God to happen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Soraya kashandaraya shiriniya ko. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Everything is possible to those who believe. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let your healing flow. Let your power manifest in our midst, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you so much. Oh, let the oil of your healing flow. Let the oil of anointing flow to each and every one. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just declare healing for Jam, Lord, right now in Jesus' name. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa aming paghawak-hawak ng kamay. Lord, let your miracle healing flow upon each and every one of us. Sineselyuhan po namin, Panginoon, lahat ng aming pong panalangin para sa aming mga kapatid, para sa aming mga mahal sa buhay. Lord, let your healing flow. Kung nasan man po mga mahal namin sa buhay, nasa ospital man sila, nasa ibang bansa man sila, nasa aming mga tahanan. Lord, reach out to them, Lord, right now, oh God. Reach them out with your healing hands, oh Lord. For by your stripes and by your wounds, we are healed, restored, recreated, regenerated in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. For we believe, Lord, that you're going to provide sa lahat po ng nagsimula ng pag-aaral, pangangailangan sa eskwelahan, pang tuition fee,
Ang iba po sa atin ngayon ay nananalangin para sa pag-tuition ng kanilang mga anak. The Lord is opening the gates of heaven and God will give you in many ways. The Lord will provide for the tuition fee right now in the name of Jesus. For the provision for the school right now in the name of Jesus. We just decree and declare it, Lord. For we believe you are our Jehovah Jireh. You are our Jehovah Rapha. You are everything, O Lord, for us. We will no longer want, Lord, for you are our shepherd. You are our shepherd and we shall not want. Sige po, pasalamatan na natin ang ating Panginoon sa mga oras na ito for listening and truly answering our prayers. Let's sing this song once again and let the power of the Lord continue to manifest. Sige po, taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. And let us worship our God, the true God. Hallelujah. Yes, Lord. Pasalamatan lagi ang iyong mga pagpapala. Magtitiwala sa iyong pag-ibig. Pagkat ikaw lamang ang tunay, tanging Diyos na walang hanggan. Pasalamatan lagi sa iyong mga pagpapala. Magtitiwala sa iyong Amen. Sa iyong pag-ibig lang kami magtitiwala, Panginoon. pagkat ikaw lamang ang tunay, tanging Diyos na walang hanggan. O Diyos, nais ka naming itaas. Pasalamatan lagi sa iyong mga pagpapala. Magtitiwala sa iyong pag-ibig. Pagkat ikaw lamang ang tunay, tanging Diyos na walang hanggan. Pagkat ikaw Wala nang ibang Diyos, aming Ama. tanging Diyos. Amen. Let's declare this. Ikaw lang ang tunay na Diyos. Pagkat ikaw lamang ang tunay, tanging Diyos na walang hanggan. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat. Panginoon, sa iyo lamang ikaw ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuring ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Sige ba, palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, bago po tayo umupo, let's go around. Batiin po natin ating mga kapatid and let's sing this song. Amen. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ako'y nagagalang na ikaw aking nakita. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Ako'y nagagalang
Amen. Yan. Sige po, magandang umaga sa inyo lahat. Happy first Sunday of August. Isang buwan na lang, Berna naman, di ba? Talagang malapit na dumating Panginoon, kaya sabihin mo sa yung katabi, kapit. Amen. Kapit lang, di ba? The Lord is good and He is surely in us and with us and for us at wala pong imposible sa ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Sino po dito ang tunay na naniniwala na tayo tinugon ng Diyos sa ating mga panalangin? Amen. Maaari may mga binaha sa atin. Nandiyan na si Ate Dayan na lagpas tao sa kanila pero purihin ng Panginoon. The Lord is good. At sino po mga binaha pa rito? Ayan, ako, sila tatay. Okay naman kayo, tay. Hindi naman kayo lumikas. Hanggang dibdib din. Pero the Lord is good at tayo po ay makaka-recover sa lahat ng yan, mga pangyayari na yan. At dideklara natin na hindi na muling maulit pa. Amen. The Lord is good. Kaya po, we are all resilient and prepared sa mga pangyayari. Kasi nung Ondoy, mas maraming namatay nung Ondoy di ba? Pero ngayon, less ang casualty pero mas maraming damage kasi mas malaki ang tubig. So, siguro po, one lesson we learn, ayusin natin ating mga basura. That will be very helpful. Hindi man po tayo nasa government, pero as Filipino citizen, we have to take care lahat po ng ating mga basura. Tama po ba yun? Discipline enough. Amen. So sa pagkakataon po na ito, we want to thank God for this Sunday na tayo po ay muling makikinig sa salita ng Panginoon ng sama-sama. And we will remember the Lord as we celebrate the communion later. Natawagan ko po ang tagapagsalita ng Panginoon. Siya po ay wala last Sunday kasi siya po ay naimbitahan sa isang church diyan po sa Karuhatan at ngayon po kasama natin siyang muli. Natawagan natin si Tatay Bing to continue ang message ng Diyos sa pamamagitan niya. Good morning! Na-miss ko po kayo last Sunday. Ako po ay nandun sa isang church na kung saan ay hindi po taga-Love of Christ. Naimbitahan po ako sa Karuhatan. Yung pong pastora doon ay kasama ko po siya, binata pa lang ako. At doon po sa Karuhatan, ang unang-unang pagpapastor ko. Bilang isang youth pastor, doon po ako nagpastor. At yung pong kasama-kasama ko po, mga magulang at mga kapatid, during that time, ay naging pastora siya doon po sa isang sambahan sa Karuhatan. At I am very proud na kung saan ay dati po ay sumusuporta lang po siya sa ministry at sa ministry ko po. Ngayon po, siya na po ang sinusuportahan ng ministry doon po sa Karuhatan. At salamat po sa ating Panginoon kasi tunay po na ang Diyos ay patuloy na kumikilos at gumagawa. Hayaan po natin ang buhay natin ay patuloy na maging bukas sa Kanya. Amen po ba? Minsan po kasi iniisip natin, naku, parang mahirap yatang maglingkod sa ating Panginoon. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, masarap maglingkod sa Panginoon na mahirap. Wala naman pong bagay na hindi po dapat nating paghirapan. Lahat ng bagay ay pwede nating paghirapan o magagawa natin ayon po doon sa ating pagiging determinado o determinasyon natin. Yung isang bagay na kung saan ay maaring iniuutos ng Diyos sa atin, ngunit sinasabi natin parang hindi ko yata kaya yan. Pero alam niyo po mga magulang at mga kapatid, lahat ng bagay ay kaya natin kapag ka ang Diyos ang nagsabi sa atin at nag-utos sa atin, sasamahan niya tayo. Amen? Amen po ba? Alam niyo po ako, sa totoo lang po, hindi po patag lagi ang dinaanan ko. Magmula po nung nagpastor ako, magmula po nung sumunod ako sa Panginoon, magmula po nung ako po ay naglingkod sa ating Panginoon. Hindi laging patag. May mga bagay na kung saan ay bako-bako po yung aking dinadaanan.
na alam natin mga magulang at mga kapatid, sa daan nating bako-bako sa ating mga buhay, mga bagay na kung saan ay dinaranas ng ating buhay na minsan ayaw nating danasin pero pinapahintulutan ng Diyos for a purpose, meron siyang layunin. Maring tayo po ay Kanya pong ginigising. Maring tayo po ay Kanya pong tinuturuan sa mga bagay na dapat nating gawin at dapat po nating pagtrabahukan. Amen po ba? Ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos natin ay patuloy na nandyan at tunay na hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan sapagkat siya po ay noon, ngayon at magpakailan pa man. Yan po. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya po ngayong oras na ito ay magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Last Sunday po ay nag-aral po tayo. At yung title po natin last Sunday ay God Bless, Bless God, and Be a Blessing Always. Basahin po muli natin yung Philippians chapter 4, verses 14 to 19. Pilipos, Kabanatang 4, Philippians chapter 4. Parang nawala. Nawala. Philippians chapter 4. Beginning from verse 14 hanggang verse 19. Salit-salit po tayong magbabasa. Ako po ang talatang 14, kayo po ang talatang 15. Pagdating po ng talatang 19, sabay-sabay po nating basahin. Okay. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. Talatang 15 po. Parang na yun. Malakas ng una, tapos humihina, tapos humihinto. Okay. Nang ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong. Talatang 17 po. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis ng kaloob ninyo sa akin, higit pa sa aking pangangailangan ng tulong ninyo sa akin na dala ni Epaphroditus. Ang mga ito ay masasamyong handog sa Diyos, mga haing kalugod-lugod sa Kanya, kalugod-lugod at kaaya-aya sa Kanya. Talatang 19, sabay-sabay po nating basahin. At buhat sa kayamanang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami ngayon pong umagang ito na muli mong pinahintulot upang kami ay sama-samang mag-aral ng iyong salita. Salamat po sa pagkakataong ito, Diyos, na tunay na Ikaw po ay aming mapapurihan, maluwalhati, masamba sa spirito at katotohanan ng sama-sama. Salamat po ng maraming sapagkat Ikaw ang aming Diyos na mabuti, nakasama namin ngayong oras na ito at patuloy na Diyos na magpapala at patuloy na nagpapala, O Diyos, sa mga tapat sa iyo at patuloy na umiibig sa iyo ng lubusan. Sambahin ka, luwalhatiin ka, parangalan ka, patuloy na iniaalay ko po ang aking buhay sa iyo. Gamitin mo po akong sisidlan ng iyong kapangyarihan at ng iyong kalooban ngayon pong umagang ito. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Amen and amen. Katulad ng sinabi ko po nung last Sunday, ay ang pinag-aralan po natin ay patungkol po sa God bless, bless God, and be a blessing always. Yan.
Yan. Kung ako po ay nagiging textmate ninyo, walang kamayan. Walang kamayan sana. Pero anyway, tandaan po natin, katulad po ng sinabi ko nung last Sunday, yung pinag-aralan po natin, itong mga talatang ito ng Philippians chapter 4, verses 14 to 19, ay sinasabi ko po, ang base o ang pinaka-foundation ng ating pagkakaloob ay walang iba, kundi mahal natin ang Diyos. Kaya tayo nagbibigay, kaya tayo nagbabayad ng ating ikapo, kaya tayo ay naglilimos, kaya tayo ay nag-o-honor mga magulang at mga kapatid sa Diyos at sa mga taong tinalaga ng ating Panginoong Diyos. Why? Because we love our God. Sabihin po natin dyan sa ating katabi, mahalin nating lalo ang Diyos. Merong sinabi sa Biblia, mga magulang at mga kapatid, doon sa 1 John, na kung saan ang sabi ni Juan, wag lang daw tayo umibig sa salita, kundi umibig tayo ng merong gawa. Yung merong gawa, kasi madaling magsabi na mahal natin ang Diyos o mahal natin ang ating kapwa, pero kung wala namang gawa, baliwala yung sinasabi natin. Bakit? Kasi walang gawa eh. Walang pagpapakita ng pag-ibig natin. Amen po ba? Katulad ngayong oras na ito, ang ating pagpapakita ng ating pag-ibig sa ating Panginoong Diyos ay sa pamamagitan ng pagkakaloob. Katulad ng sinabi ko po, mga magulang at mga kapatid, kabahagi na ng buhay natin ang pagbibigay. Amen po ba? Hindi po, mga magulang at mga kapatid, pwede nating isantabi o kalimutan. Total naman, ako naman ay nagpupuri sa Diyos. Total naman, ako ay sumasamba sa Panginoon. Total naman, ako may palaging umaattend sa church. Hindi pwede, mga magulang at mga kapatid. Kung tayo po ay tunay na nagmamahal sa ating Panginoong Diyos, tayo po ay kailangang magkaloob. Pero tandaan po natin, ang pagkakaloob po ay hindi lamang po nasasalig sa pinansyal. Hindi lamang po sa pera. Pwede tayong magkaloob ng ating oras. Katulad nito, mga magulang at mga kapatid, yung ilan sa atin, malayo pa ang pinanggalingan, katulad ni Nanay Feli, galing pa yan ng Bulacan. Sinuong niya ng ilang bundok para makarating lang dito sa lugar na ito. Isang senior citizen galing ng Bulacan, na kung saan ay nagbigay ng panahon. Yun ay paraan ng pagbibigay. Yun ay paraan na kung saan, mga magulang at mga kapatid, mahal niya ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Na sinabi niya sa akin, sabi ni Nanay Feli sa akin, na minsan, once a month, ay nandun man ako sa aking church. O ibig sabihin doon sa pinanggalingan kong church. Kita nyo naman, ilang taon na si Nanay Feli? 79 years old. Diba? Pagdating ng September, 80 na si Nanay Feli. 80? Sino po gustong umabot sa 80 anyos? Taas ang kamay. Di ba? Kita nyo, 80 anyos, malakas pa. Malakas pa. Galing pa ng ibang lugar. May bit-bit pa yan. Alam niyo yung bit-bit niya kung ano? Kaya mamaya, after ng service, lumapit kayo sa kanya, sabihin niyo sa kanya, Sister Feli, ano ba yung bit-bit mo? Alam niyo, bit-bit niya kung ano? Paninda. Para meron naman siyang pambalik doon sa kanyang yung pamasahin niya, yung pagpunta niya rito, yung pagkain niya. Yung pagkain naman, walang problema dito eh. Kaya yung mga wala kayong makainan after the service, pumunta lang kayo dito kasi papakainin namin kayo. Yun, di ba? Nagbigay siya ng panahon. Kayo, nagbigay rin po tayo ng panahon. Di ba? Na pagpapakita natin ang pag-ibig natin sa ating Panginoon, hindi lamang po yun. Nagbigay rin po tayo ng talento natin o yung ating pong mga ipinagkaloob at pinagkatiwala sa atin ng Diyos na talento, katulad ng mga tumayo rito sa harapan. Nagpaawit sa atin, tayo po ay umawit, tayo po ay
pumalakpak, tayo po ay sumayaw. Amen po ba? Isang talento po na kung saan ay ibinibigay natin sa ating Panginoong Diyos na tanda at pagpapakita natin ng pag-ibig natin sa Kanya. Amen po ba? Kaya po ngayong oras na ito, nakita na po natin yung ating pong teksto at yung ating pong mga puntos. Unang-una, sabi natin, the purport of giving. Ano ba yung kahulugan ng pagbibigay? Pagbibigay natin ng ikapo, pagbibigay natin ng ating handog, pagbibigay natin ng ating limos, pagbibigay natin ng ating honoring o yung paggalang natin, una sa Diyos at pangalawa doon sa ating mga tinalaga ng Diyos sa ating mga buhay. Pangalawa, yung prinsipyo. Ano ba yung mga prinsipyo ng pagbibigay na pinag-aralan po natin? Katulad ng sinabi ko po mga magulang at mga kapatid, lahat ng ating pagkakaloob, ang pundasyon nito ay dahil mahal natin ang Diyos. Sabihin po natin dyan sa ating katabi, mahalin natin lalo ang Diyos. Amen. Amen po ba? Ayan o. Yan, hindi natin pwedeng lampasan, hindi natin pwedeng higitan, hindi natin pwedeng pantayan ang pagbibigay ng ating Panginoong Diyos. Sa totoo lang po. Di ba, sinabi ko sa inyo, wala akong maisip na bagay na kung saan ay nasa atin na hindi sa Diyos. Bakit? Kasi lahat ng bagay ay sa Diyos. Lahat ng bagay. Sabi ng Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and all that is within it. And those who live in it. Yung lahat ng nabubuhay dito sa mundo ay sa Diyos. Bakit? Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon dahil ikaw at ako ay pinagkalooban niya muli ng buhay ngayong araw na ito. At yung buhay na yon ay galing sa Diyos. Yung ating hininga ay galing sa Diyos. Kung babasahin po natin ang salita ng ating Panginoong Diyos, makikita natin maging ang ating buhay, ang ating hininga ay galing sa Diyos. Amen? Yung ating lakas ay galing sa ating Panginoon para makapagtrabaho tayo. Yun ang ating pong Pangalawang promise, mga magulang at mga kapatid, the promises of giving, number 2, or Roman number 2, is ang Biblia po ay hindi sinasabi o sinasaway ng Diyos ang mapanira o bubuksan niya ang durungawan ng langit at pagpapalain ng lahat ng mga bansa kung tayo po ay maghahandog. May nagsabing, hindi ako nag-iikapo. Nag-o-offering lang ako. Sa totoo lang po, nami-miss natin yung pong reward, yung pong pagpapala ng pag-iikapo kung nag-o-offering lang tayo. Kaya po natin to, mga magulang at mga kapatid, sinasabi ay hindi dahil mga magulang at mga kapatid, kailangan natin ng pera o kailangan ng Diyos ng pera. Kasi hindi kailangan ng Diyos ang pera ng tao. Di ba ang isang katotohanan na lahat ng bagay ay sa Diyos? So, kailangan ba ng Diyos ang pera? Hindi. Kaya ginawa ng Diyos ang pagkakaloob ay bakit? Dahil gusto niya na ikaw at ako ay magtamasa ng gantimpala o magtamasa ng pagpapala. Amen. Amen po ba? Pangalawa po nating pag-aaralan is about giving o yung pagbibigay. What is giving? The word give means to cast, to transfer a load or burden, or to lay a foundation. Maglalagay tayo ng pundasyon. I choose na maglagay ng pundasyon o saligan o batayan. Dahil naglalagay tayo ng pundasyon sa tao sa pamamagitan ng ating offering. Offering po natin ngayon ang pag-aaralan natin.
pinagpapala naman tayo ng Diyos sa pamamagitan ng isang tao na kung saan ay hindi natin akalain. Amen po ba? Kahapon po ay nagpunta po kami doon sa lugar na kung saan ay kinuha namin yung, hiniram namin yung isang tao ron para gumawa ng ating L300. Kasi yung ating L300, yung sasakyan po ng church, ay binaha. So, nalubog po siya sa baha. Nasikaso niya po pagkatapos ay doon po sa pinuntahan namin na lugar, yung pong lugar ng ay napagpala po ako doon ng ating Panginoong Diyos. Kasi merong isang kapatid na kung saan ay isang pastor na nagpala sa akin kagabi, kahapon pala. So, meron akong nagamit para sa pambili ng mga pyesa doon sa sasakyan. Pero nung ginawa na, pinalitan ng langis, ginawa na, umistart naman. Nung umistart, ay hindi na ulit umistart. So, yung offering po natin ay nagtatanim tayo ng pundasyon. Tandaan po natin, ang tao ay pumapalya, may hangganan, nagsasawa, hindi laging meron. Pero kapag ang ating inasahan ay ang ating Diyos, siya ang simula at siya ang katapusan, the Alpha and the Omega, the Aleph and the Tav, from eternity to eternity. Dapat sa Kanya, mga magulang at mga kapatid, nakasalig ang ating pundasyon. Ano ba ang sinasabi ng Biblia, mga magulang at mga kapatid? Bakit mo ba sinasabi sa amin, Pastor, na kung saan ay sa tao tayo magbalagay ng pundasyon? Ibig sabihin po, mga magulang at mga kapatid, yung mga tao na kung saan yung offering po natin, naglalagay po tayo ng pundasyon sa kanila. Totoo po ito sa amin na nagbibigay ng offering. Sa pintuan po natin ay may magriring o may darating. Example, kahapon din po, o nung mga nakarang araw, ay meron pong kumatok ng aming bahay, may dumating. Nagbigay po siya ng 2 pabango, nagbigay po siya ng chocolate, nagbigay po siya ng pinya. Nung mga nakaraan po ito. Kahapon nga po, sabi ko nga po sa inyo, meron din pong nagbigay sa akin. Bakit? Kasi God will move in the hearts of men if we give our offerings. Amen po ba? Yung ating offering, magkaiba po ito sa ating tithes. Ang offering po ay iba ang kanyang benefit. Ang offering po ay iba ang kanyang reward. Di katulad nung ating pinag-aralan last Sunday, ang tithes, mga magulang at mga kapatid, ay may 3 bagay na rewards o kaya naman ay benefits. Unang-una, bubuksan ng Diyos ang mga durangawan ng langit at ibubuhos ang mga pagpapalang walang sukat kalagyan. Pangalawa, meron pong proteksyon, yung ating pong pinagkakitaan, yung ating trabaho, yung ating negosyo, yung mga bagay na kung saan ay doon tayo kumukuha ng ating pong pantusto sa ating pangangailangan. Iniingatan ng ating Panginoon. Pangatlo ay yung promotion. Amen po ba? Yung promotion ng ating Panginoong Diyos. Hindi po galing ito sa north or sa east, ang galing po yon sa ating Panginoong Diyos. Amen. North, east, or west. Hindi doon galing ang pagpapala ng Diyos o ang promotion ng tao na kung saan ay nagiging tapat sa kanyang ikapo. Yun po yung benefits. Ito naman po, yung offering naman po, naglalagay tayo ng pundasyon sa tao. Pangatlo is our alms giving or tzedakah. Sa Hebrew word po, tzedakah ang tawag po rito. Sa Matthew chapter 6 verses 1 to 4, ito naman po ay kakaibang paraan ng pagbibigay at iba rin po ang kapakinabangan at katangian ng paglilimos o ng alms giving. Matthew chapter 6, Tagalog lang na.
Pag-ingatan ninyo na huwag makitang tao lamang ang pagsasagawa o paggawa ninyo, paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa aking amang nasa langit. Tandaan po natin, mga magulang at mga kapatid, kapag ka po tayo ay naglilimos sa iba o sa mahihirap, huwag nating ipagkalandakan pa. Di katulad ng iba, mga magulang at mga kapatid, pagka nagbigay sa mga mahihirap, meron pang camera, meron pang selfie, may picture pa. Huwag nang ganon. Sabihin po natin yan sa ating katabi, huwag nang ganon. Bakit? Anong sabi ng Biblia? Walang matatanggap daw na gantimpala ang mga taong naghahangad na makilala sa kanilang pagkakaloob o pagbibigay ng limos sa mga mahihirap. Hayaan daw natin ang ating amang nasa langit ang makakita lamang nito at siya ang magbibigay ng ating mga gantimpala. Verse 2, kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tumanggap o tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Amen po ba? Verse 3, ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang mailihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Yan po, mga magulang at mga kapatid, ang pagkakaloob sa mga mahirap. Sinabi nga po natin, mga magulang at mga kapatid, kapag ka po tayo nagkakaloob o nagbibigay o naglilimos sa mga mahirap, we ease their pain. And what are the promises of giving our alms? Number 1, we lend unto the Lord. We lend unto the Lord. O ibig sabihin, ikaw ay nagpapahiram sa Diyos. Nagbibigay ka o nagpapautang ka sa Diyos. Kumbaga, ang Diyos ay may utang sa iyo. Hallelujah. Gusto niyo po ba yon? Ang Diyos ang may utang sa atin? Instead na tayo ang may utang sa Diyos? Gusto niyo ba yon? Ayaw niya yata eh. Proverbs chapter 19 verse 17. Tingnan po natin sa Proverbs chapter 19 verse 17a. Handaan po natin kapag ka ang Diyos ang merong utang sa atin, marunong siyang magbayad. Verse